Hello and welcome. Kamusta kayong lahat ito mga kapatid kong star viewers? Um, Merry Christmas. Kamusta ang inyong Pasko? Because I really don't know when to upload this video, but whatever. Again, Merry Christmas. And I hope na mag-enjoy kayo sa reading na ito. And our reading is about, ito ang taong iniisip mo ngayon. Ito ang mga kinikwento niya sa family and friends or coworker or kaklase. So whoever you are thinking right now, so before you keep going or continue itong reading na ito, isipin niyo muna itong taong ito or isalarawan ninyo, no, yung person ninyo and ask, what is this person talking about you to their family, friends, coworkers, katrabaho, colleagues, kapitbahay or kaklase sa school. We're gonna find out ano ang kinikwento ng person in your mind, you know, sa mga tao sa paligid niya. So, okay? Kamusta kayong lahat? Namimiss ko kayo. Sana namiss nyo rin ako. And I love you guys. Maraming salamat sa mga tumatangkilik dito to any of my tarot reading videos and sa The Star Talking Tarot. Again, you can call me Mom Star or kapatid na Star. I love being called Star. Kasi whenever I do reading for myself, lumalabas talaga ang star. So, I am from the star. Charot. So, pakilakasan na lang ng reading na ito, no, yung video. Baka mahina sa inyong gadgets. Kasi iba-iba yung gadgets natin. And again, this is collective reading. Hindi po ito private reading as a reminder. Kunin nyo lang mga kapatid kung saan ka nakarasan. Kung hindi naman, wag lang tayong bitter. Maybe better next time. Yung energy mo kukuha na natin sa next reading. So, love lang tayo sa reading na ito. Okay. Okay, so maybe someone here is wanting to parang meron itong nagkukulong sa bahay. Siguro meron itong pagod ang katawan. That's the energy that I'm getting. Pagod na pagod ang katawan mo, or maybe you watching this reading like sa gabi or madilim. Madilim yung area. So comment below, baka ito yung energy ninyo na pinapanood nyo itong reading na ito during at night or sa area kung saan madilim. And yung iba naman dito sa inyo, feeling tired or it's like you have enough today. Whenever you watch this reading, this is timeless. So you have enough today, parang tama na, or nagre-relax ka na siguro, or oras na para mag-relax para sa'yo. So feeling tired or nagre-relax ka siguro, no, whenever you watch this reading. Meron naman dito na hoping to receive a gift. Siguro nalalapit ng iyong birthday. I'm also gonna like siguro sa nalalapit na Pasko. Well, again, this reading is taken before Christmas. So, again, this is collective, ano. So, kunin nyo lang guys kung saan ka nakasit. Kasi hindi ko pa alam kung kailan ko to i-upload, either before Christmas or after Christmas. And, yeah, that's the energy that I'm getting sa inyo, iba sa inyo dito. And, hoping na makaka-receive ka ng gift. Kasi meron itong nalalapit na yung birthday. And it could be, kasi mix ang energy no and timeless. Nalalapit na yung birthday and hoping to receive more love about your person or surprise or a gift. And meron naman ito, hoping to receive a gift from your person on Christmas time or Christmas day or holiday. That's the energy I'm getting. Kasi meron ako nakukuha itong Valentine's, no? Parang matagal pa. Future. Kasi future energy din nakukuha ko dito. So again, this is timeless. This could be current energy, past energy, or future energy na kukuha natin. Hi, Spirit Guide Angels. Okay. Ano ang kinikwento ng person in their mind, whatever they are thinking right now, or this person. Let us know ano ang kwento. Meron ditong yung nagiinuman, yung partner ninyo, may kainuman, mga tanggero, something like the katanggero nila, or drinking buddy nila, during their time, alone time together with friends, no? Your person is talking about you. Pinikwento ka niya sa kanyang kainuman. Alright? 4 of Cups. Alright, meron naman dito na yung kinakuha ko yung energy na ini-stalk ka ng taong ito. Ini-stalk ka ng person mo sa social media or this person is like enjoying
nag-i-enjoy siya na makita kanya sa social media, sa picture mo or mga ganap mo. And this person is so proud of you. Proud, or I'm also getting like proud siya kaya naikwento kanya, no? Or meron naman dito na pag nalalasing siya o nakainom yung person ninyo, the person in your mind, again, this could be love reading. Karamihan kasi dito is love or crush, or friendship. Limit lang yung friends or family. Karamihan dito is love reading. So, whenever your person or the person in your mind drunk or nalasing, nakainom, that's how this person express their feeling about you. Humihingi siya ng, ino-open up niya yung nararamdaman sa kainuman niya or kasamahan niya, most likely sa kainuman drinking buddy. So, whoever this person with, nagkakaroon siya ng lakas loob para i-voice out yung nararamdaman niya. Kahit na nagagalit ba siya, kasi karamihan dito na pag nalalasing siya o sa inuman, na, anong tawag nito? Nasasambit niya ang iyong pangalan. O ikaw ang laman ng usap-usapan when this person is in occasion or sa kainuman. Or pag nagkakainom siya, ikaw ang usap-usapan or ikaw ang laging binabanggit ng kanyang bibig. It's like, kasi meron dito may mga tao din naman kasi na hindi sila expressive. So, saka pa nila na-open up ang kanilang nararamdaman pagka nakalasing na sila. It's like a spirit of the alcohol, nagbibigay ng vibe or lakas ng loob sa kanila na i-open up. No, na ikaw ang nagiging topic niya. Yeah. This person is strongly stalking you. Inistok ka ng taong ito. At ikaw ang most likely ikaw ang nagiging anong tawag to? Kinukwento ka talaga niya sa best buddy niya. Kung sino tong mas nakakakilala sa kanya or malapit sa kanya. Siguro kapatid, may best friend siguro siyang kapatid, or siguro laging kainuman, like drinking buddy. Yeah. Whenever with this person, kasama niyang kainuman, nakikwento ka talaga niya. Alright? Okay. Meron naman dito nagrereklamo. The person in your mind, naikwento ka niya kasi parang nagrereklamo siya or siguro nagsiselos. Nagsiselos siya kasi imbis na kayo ang magkasama, parang nakafocus ka sa cellphone mo. Siguro ito yung reklamo niya or nasabi or nakwento niya sa kaibigan niya or drinking buddy niya. Pinikwento niya na si ganito, ganyan. Ewan ko ba doon, laging nasa cellphone. So again guys, siguro hindi mo siya binibigyan ng panahon or oras kasi lagi ka yata nakatutok sa cellphone. So, itong person mo, kinikwento niya sa kaibigan niya or sa drinking buddy niya or bestie niya na si Collective, lagi na sa cellphone yun. Parang parang hindi ako kasama. Kasi meron dito na kulang sa pansin. Parang mas pinupunan mo pa yung cellphone mo or yung gadgets mo kesa sa kanya. So that's how this person on your mind talk about you with their friends or bestie. Kasi meron ditong bestie. Meron naman dito na naikwento ka niya sa kaibigan niya o naikwento ka niya kasi marami ditong kinikwento ka niya sa tao na mas open siya na pwede niyang i-voice out yung nararamdaman niya na mas kilala ka din or kilala ka. So, kinikwento ka niya, alam mo, kinikwento niya yung pag nag-aaway kayo. Pag may mga, meron din nag-aaway or naghihiwalay. Or meron kasi itong ex din Kinikwento niya na iniwan mo siya,
or how you two have this misunderstanding. Okay? So, kinikwento niya sa bestie niya itong pangyayari, itong breakup. Itong iniiwan mo siya kasi meron din ikaw itong lang iwan. Kinikwento niya itong problema ninyo. Whatever you have problems or hindi pagkakaintindihan, kinikwento niya sa bestie niya. Minsan nga nag-aaway din sila o nagkakaroon sila ng yung tawag nito? Disagreement. No? Kasi kinikwento niya and then this person's like, tama din naman, kaya pala iniwan ka, ganyan-ganyan kasi I'm hearing like bobo ka pala eh. I'm sorry guys, malakas kasi parang bobo ka pala eh. Kaya pala iniwan ka eh. Parang nag-a-agree siya sa iyo, kaya mo pala iniwan itong person mo, the person on your mind. Kasi agree itong bestie niya sa ginawa mo. So, it's like have this realization. All right? I'm sorry. So, we also have here, kwento kanya. This is how your person talk about siguro kung naglalasing ka. Meron naman ditong naglalasing, okay, kasi nakakuha ko ng dalawang energy. Buntis ka siguro. Meron naman ditong sorry ha, kasi papalit-palit yung energy. Marami kasi ako nakukuha ng energy. Again, collective reading po ito. I will do my best na masabi ko dito or mabanggit ko itong mga energy na kukuha ko. Alright? So, buntis ka siguro and then pagka umiinom ka ng gatas or during your pregnancy, this could be your past, present, alright? Or this could be the future. Alright? So, buntis ka siguro, habang sa pagbubuntis mo ay siguro the milk, something about sa gatas. No, na naduduwal ka o nagsusuka. So, siguro sinukahan mo siya. It could be sa paglalasing mo or sa party, sinukahan mo siya. Something about na pagsusuka na ando ng person mo. Naikwento niya yan, pangyayaring iyan, sa bestie niya. Whatever happened, no? Siguro kabarkada mo ito or siguro partner mo ito during something about an event. It could be an event, a party na nagsusuka ka and na-share o naikwento niya itong pangyayaring ito. Parang funny moment. Meron naman ditong disgusted, no, na it's like si collective, sinukahan ako, gito ganyan na nakakahiya. Something like that, nakukuha ko naman. Meron naman dito na pagka nakainom ng gatas, this could be pregnant, ganun talaga, no, pagka during pregnancy, hindi naman lahat ha, kunin nyo lang guys kung saan ka nakakarasanit. Kung ikaw tong pregnant or maybe sa experience ninyo na buntis kayo or during your pregnancy, nasusuka kayo pagka nakainom kayo ng gatas and that's how your person, remember, naalala niyo ito. Kaya during or anytime na naalala niya itong pagsusuka mo, naikwento niya itong time na pregnancy mo sa kaibigan niya na yung gatas or something na masilan ka sa iyong pagbubuntis. Alright? Siguro sa inuman, meron naman dito kasi sa inuman, nagsusuka ka and nakita ng person mo na siguro alcoholic ka rin or sa may time siguro na over drink ka, no, na sobrahan sa inuman at nagsusuka ka. And nakwento niya yan, parang natatawa siya or siguro something na parang tumatatak sa kanyang isipan yung time na nasusuka ka or naduwal ka or siguro sinukahan mo siya that time and nakwento niya yun sa person or sa kaibigan niya or bestie niya. Alright. So, meron naman dito na your person on your mind, kinikwento niya sa kaibigan niya or sa close friend niya or bestie na you are feeling trapped. Siguro trapped ka. Siguro something na married ka siguro. This could be a third party. Yeah. This could be a third party. Siguro trapped. Para kasing, I'm getting like this person is talking about you or na-mention ka ng taong ito sa kaibigan niya na ano ang dapat niyang gawin para malapitan ka. Siguro you have no contact with this person. This person doesn't know how to approach you. Kasi wala siyang alam sa ganap mo. Siguro binablock mo siya or wala talagang communication. Wala siyang alam
sa ganap mo. Kaya nga, chinecheck ka niya sa social media. Ano ang ganap mo? Siguro hindi ka nagpo-post sa social media and wala siyang alam. Definitely wala siyang alam. And this person want to know, kinikwento niya yung storya ng relationship ninyo or humihingi siya ng tulong sa best friend niya or sa bestie niya kung paano ka kakausapin or to approach you. Kasi wala siyang alam, wala siyang information kasi feeling na trap or siguro trap ka sa sitwasyon or siguro committed ka na, married ka na or in a relationship or hindi ka lang talaga pwede. Yeah. Hold on. Okay, so meron kasi ditong hindi pwede and this person asking help on how to approach you. O siguro sa sitwasyon mo ngayon is hindi ka lang available. Alright? So meron naman dito na I'm getting like this person is talking about you to their friends. They're talking about you being parang naawa ba siya? Naawa siya sa sitwasyon mo. Whatever it is, naawa siya sa sitwasyon niyo. Siguro nakikita niya na either napagalitan ka or may kaaway ka or something about na siguro iniwan ka, either iniwan ka, again, this could be a third party, ano. Siguro, like again, kinikwento siguro niya ang iyong personal life, personal matters. Yeah. Kinikwento niya siguro yung mga gusot mo. Siguro may, again, this could be third party kasi malakas din itong parang third party. This person wanted to, parang gusto niya makialam sa buhay mo. Gusto niyang tumulong, kaya lang hindi pwede. Kasi meron itong hindi pwede na makialam siya sa buhay mo. Siguro, it doesn't have to be third party. Siguro para sa'yo, hindi lang talaga pwede. Either again, you could be committed in a relationship or siguro hindi ka pa ready na to talk about this person or to let this person in na makalapit sa buhay mo. Okay? Or siguro this person could be also married. Siguro vice versa. This could be you or your person. Okay? So, meron naman dito na, again, nakukuha ko rin yun, naawa itong person mo. Naawa siya na siguro you could be dealing na stress. Stress ka siguro sa finances mo or sa boss mo or katrabaho. Siguro, kinikwento niya sa sa kaibigan niya o sa bestie niya na how you feeling stressful. Na-stress ka siguro sa negosyo o na-stress ka siguro sa siguro may mga away bati kayo ng person mo. Siguro lately, para kang ilag. Kaya nga kinikwento ka ng person mo dun sa bestie niya kasi hindi ka niya maintindihan. Dahil parang ilag ka o iniiwasan mo siya. Meron kasi siguro dito sa inyo na hindi ka expressive. O siguro meron naman dito na clingy. Hindi niya alam kung it's like ginagawa niya naman ang lahat pero pang hindi pa enough para sa iyo. So yun, kaya kinikwento niya yan sa kaibigan niya or sa close na malapit sa kanya on how to handle you or what this person think about you na napaka-clingy mo or parang gusto mo lahat-lahat ibibigay. Parang siguro wala lang siyang oras. Busy siguro. Siguro ito yung minsan na away ninyo, no? Or I'm hearing like kadalasan away ninyo dahil walang oras. Kulang sa oras. Kaya minsan nakakaisip ka ng paglalayas sa person mo. Especially if you are in a relationship with this person on your mind. Kung married ka sa person na ito or in a relationship. Siguro nakakaramdam siguro tong person mo na in time, naiiwan mo siya. Naiiwan mo rin siya. Whatever matter, whatever is na nakakapansin kasi itong person mo, kapatid, if this is about love reading, napapansin niya that something bothers you. Hindi niya alam kung ano ang problema mo. Kaya, dahil sa paglalasing, nakikwento niya ito sa kaibigan niya. Kasi napupuno na siya eh. Nailalabas niya itong emosyon niya sa ibang tao na hindi kanya maintindihan. Nararamdaman niya na lumalayo ka sa kanya. Nararamdaman niya na siguro iiwan mo siya. Kasi meron itong iiwan mo siya, meron naman itong iniwan mo siya. Again, meron itong past, current, or could be future. Alright? Yeah. Kasi meron itong ex na eh. Hindi niya maintindihan kung bakit mo siya iniwan.
Hindi, iniisip niya kung nakapag-move on ka na. Kung this is about ex, iniisip niya, tinatanong niya sa kaibigan niya, nakapag-move on na kaya si collective sa akin. Nakahanap na kayo siya ng totoong pag-ibig. Okay? Kasi meron ditong na-stuck pa rin yung ex ninyo. May na-stuck pa siya. And maybe meron dito ikaw din stuck. Meron naman dito kasing in a relationship or married na. Okay? Yeah, and this person sees you, kinikwento ka niya. Yung iba naman, kinikwento ka niya sa besties niya, family. Meron kasi ditong kapatid, kinikwento ka niya dun sa kapatid niya dahil you guys are very, sabihin natin sa ex, kasi meron itong malakas din ng ex Meron naman itong ex na kinikwento ka niya sa kapatid niya dahil nakikita niya sa social media o naririnig niya sa mga kaibigan niya or somehow nakikita ka niya, naririnig, nakikita, whatever it is, na nakapag, ka na nagle-level up ka na, nakapag-move forward ka na malaki na ang pinagbago mo. Yung feeling niya na nangliliit siya sa sarili niya, feeling loser. Wow. It's like parang kinukumpara niya yung buhay niya o sarili niya sa iyo ngayon. Wow, si ganito ganyan, nagle-level up na. Ang ganda na ng buhay. Meron kasi dito na na-inspired din siya. Feeling niya parang ang liit-liit niya sarili niya ngayon. Kaya siguro nagiinom siya. Binubuhos niya yung nararamdaman niya doon sa bestie niya. Kasi alam niya, yung best friend niya or close friend ba or best friend niya na kapatid, alam niya na napakikinggan siya nito ng taong ito. Pagka narinig yung pangalan mo. Kasi alam ng taong ito na ikaw na naman ang ikikwento ng taong ito. Kasi feeling ko guys, nakukuha ko yung energy na binabanggit ka talaga ng taong ito pagka nagkakainom siya. Yeah. O nalalasing siya. Naikwento ka talaga ng taong ito na parang nung nangliliit siya sa sarili niya. Nangihinayang ba? Kasi meron kasi ditong ex nangihinayang siya. Meron naman ditong na-inspired. Na-inspired siya sa pangyari na ang dami mo nang na-achieve. Kasi meron ditong mas marami ka na yatang na-achieve kaysa sa kanya. Na feeling loser ba siya? Wow. Yan. Kawawa naman tong person ninyo. Okay, meron naman ditong na-inspired talaga. Karamihan dito is na-inspired naman siya. Meron naman dito na nakikita niya ng pagbabago mo. Most likely kasi dito nakikita niya na nag-move on ka na Meron naman dito na kinikwento ka niya. Again, kinikwento niya yung time na iniwan mo siya. Yung mga misunderstanding ninyo. Yeah. Okay. Meron ditong nagigising. It's like ginising mo ang kanyang third eye chakra. Wow. There's like a spiritual awakening. It's because of you nagising siya. Kaya nagkaroon siya ng mga realization. Kaya siguro chinecheck ka niya sa social media. Alright. Kasi meron itong ex It could be ex-friend, ex-lover. So, ano pa? Okay. Alright, spirit guidance. Ano pa ang kinikwento ng person on their minds sa ating mga collective? Alright, ano pa? Oh my God, you guys are very attractive. Itong tao ito talagang naglalaway. Alright? So again, meron naman dito nangliliit siya. Yung ikwento niya sa kaibigan niya o sa kaklase niya, kaibigan. Ang gwapo-gwapo ni collective, ang ganda-ganda ni collective. Wala to. Lalong-lalo na nag-admire kasi meron nag-admire. Admirer mo. Ina-admire ka ng taong ito. It could be admirer na katrabaho. Again, the person on your mind. Whoever you are thinking right now, this person is admiring you. You guys look so awesome, gorgeous, very attractive. Yung kutis ninyo, kahit dark skin, makinis. Siguro may blonde hair dito, short hair. Siguro may yung style niyo is like a K-pop or youngster. It doesn't have to be about your age, kasi meron tong youngster outfit, yung looks ninyo. Hindi kayo tumatanda. Kasi kahit dito naman nagkakaedad na, it's like you are ageless. Hindi kayo nagkakaedad. It's like, hindi kayo mukhang nagkakaedad. Mas mukha pa kayong pabata ng pabata. And that's how your person notice. Kinikwento niya doon sa kaibigan niya o sa close friend niya.
Si collective, ang ganda-ganda, mas gumaganda pa. Ano kaya ang sekreto nito? Sino kaya ang karelasyon nito? Paano kaya, especially if you're in a relationship with someone else, sometimes iniisip niya o kinikwento niya doon, paano kaya yung person niya inaalagaan si collective? Kasi halatang inaalagaan talaga siya. Meron ditong halatang inalaga, nahalata niya kapatid, na talagang inaalagaan kayo ng person ninyo. The person that you are in a relationship, currently in a relationship. Meron naman dito kasi na, kung pwede lang, no, lalong-lalo na't kung may third party, if you are single, kung pwede nga lang malapitan si collective, liligawan ko to. Yeah. Meron naman dito na, if you are single, this person is talking about you on how to approach you. Again, as kwento ko na yan kanina, kasi itong taong ito, if you are single, alam niya na maraming umaaligid sa inyo. So this person is talking about you on how to, I'm hearing like how to trick you. Wow, trickery. So be careful about the trickery, guys. Okay, so especially if you like this person and this person like you, pakiramdaman nyo itong gut feeling ninyo kung totoo itong intention niya para sa inyo. Alright? So, this person is asking help, advice, kung paano siya paano kaligawan or paano kalapitan. Kasi alam niya na very attractive ka, maraming nililigaw sa inyo. And sana ay isa siya, na sana magustuhan mo rin siya, na sana ay effective itong advice ng person o ng kaibigan nila, no? Yeah. Talaga ikaw yung bukang bibig niya sa bestie niya. How you look so good, how you are so attractive. Whatever situation you are in right now, kahit may asawa, nagkaedad, whatever it is, this is how your person talk about these people. O si collective, maganda, gwapo. Si collective, maganda yung kutis. Si collective, maganda yung ilong, very attractive. Si collective, napaka-passionista. Si collective, napaka-angelic. Matangkad, maganda yung legs. Si collective, napaka-intuitive, psychic. Si collective, it's like more on admirable. Lalong-lalo nalalasing siya. Meron kasi itong napapagod na itong kasamahan niya. Ayan na naman, si collective na naman itong pinikwento mo. Wala na bang ibang topic? Oh, nagrereklamo na kasi puro ikaw na lang ang bukang bibig nito, lalong-lalo na sa inuman at nalalasing itong taong ito. Ikaw ang bukang bibig ng taong ito. And meron naman dito something about the milk. Cookies and milk. Okay? Alam mo, meron ditong sikreto. Maybe this person have a secret about you and nasabi niya or na-share niya sa kasamahan niya. Siguro itong feelings niya, no? Sinisikreto niya siguro to. Kaya lang, hindi niya mawari or hindi niya talaga makip. This is kind of person na hindi alam paano magtago ng sikreto. So, what is this person's secret about you na nakwento niya? Or spirit angels? Ano itong sikreto ng person on their mind na nasabi sa person, sa kaibigan nila? Temperance. Like again, this could be about marriage. Wow. Malakas talaga dito yung marriage. Siguro itong taong ito, this could be you married. Again, kunin nyo lang guys kung saan ka nakaresonate. Kasi this could be you married. This could be third party kasi meron itong marriage. Maybe this person is planning to get back to you or planning to get close to you. Kaya lang, again, this could be you married or maybe your person is married kasi meron itong sikreto. Sikreto nyo ito. Kaya lang, na ano yung bibig niya ba? Hindi niya mapigilan. Siguro sa kalasingan, nasabi niya sa kaibigan niya, sa close friend niya, trabaho, whatever secret. Kasi meron itong hindi pwedeng isabi. Kaya lang, yung plano niya, nabanggit niya, itong admirable. Kasi may bawal. Bawal na mahalin ka, bawal na lapitan ka. Kaya lang, itong taong ito, nasabi niya, na hindi pa siya nakapag-move on, na attractive pa rin siya para sa'yo, na ikaw pa rin ang
iniisip niya, na hoping na mahal mo pa rin siya, na hoping na tanggapin mo ang kanyang muling pagsuyo o pangliligaw. But then again, kunin nyo lang guys kung saan ka nakarasonate kasi meron tong secret. Sikreto niya ito. Siguro nahiya siyang i-open up, no? Kaya lang, again, alcohol talaga, pagdating sa emosyon, lahat nasasabi yan, no? Or nahihirapan yung tao or nahihirapan silang ma-handle itong sitwasyon nila. So, during pagka nalalasing na, yun, nasasabi na yung mga dapat na hindi dapat masabi, mga sekreto. Or makagawa na hindi dapat gawin. Alright? So, this person really don't know how to control their emotion. Especially, pag may third party, siguro nilalasing niya sarili niya. Nilalasing niya sarili niya kasi you could be married or committed na. Kasi may bawal dito. This person can get closer to you. So, yeah. Okay. May papaplano itong taong ito eh. Plano niyang surpresahin ka. Okay. Kuha tayo ng letra. Sino itong taong gusto kong surpresahin? Spirit Angels. Initials. Sino itong taong gustong surpresahin ng ating viewers? Itong may sikreto. Something about secret. My letter D, Q, U, A, E. This could be a person from UAE, Iraq, Qatar. Letter H, DH. Okay, ano pa? Letter E and I again. Alright, and letter G. So, again, kunin nyo lang guys kung saan ka nakaresonate. So, when is this person? Okay, this is surprise. Walang itong mangyayari itong surprise ng tao ito. This could be a surprise na mangliligaw or to approach you. Kasi parang na-stress siya kung paano ka kausapin. Kasi meron itong taong ito, may sorpresa siya. Siguro kinikwento niya sa taong ito, sa kaibigan nila or close friend nila, yung surprise niya. Yung pagpaplano niya. Whatever surprise or sa secret, you're gonna love this. Wow. Very specific. If this is about like communication. Spirit Angels, when is this gonna happen? I'm sorry. Ano ba yan? We have here number 7. It could be 7 days from now, 8 days from now. Maybe this person is born 1987 or 1978. Number 1 week from now, or maybe the next day whenever you watch this reading. This is timeless. This person could be 18, 81, 71, 17. Like again, mixed energy tayo dito. This could be could be a day, you know, yeah, something about the day, on the date of 18, 17. So again, kunin nyo lang mga kapatid kung saan ka nakakasunod. Again, get back in this reading, mag-comment kayo below kung ano itong surprise na natatanggap ninyo from your person. It's like a secret at this moment, no? It's like magugustuhan mo ito. You'll be feeling love about this person. This person will be more expressive. Yeah, kaya nga kinikwento kanya sa taong ito or sa kaibigan nila or close buddy nila on how to express their love or this surprise in a way na mararamdaman mo talaga na mahal kanya or may care siya para sa iyo. Alright? So, final message na tayo mga kapatid. Spirit Guardian, just final message for my viewers, collective. Final message, please. Okay. So, meron talaga ditong stuck. So, maybe, kaya nga siguro nakikwento ng person ninyo, no? Kasi ilag kayo, hindi kayo maintindihan, and something about na, parang pinupush away mo siguro siya, or whatever it is, hindi kanya maintindihan. So, again, as advice for you here, free yourself. You guys are very beautiful. Whatever circumstances or mga problema sa buhay, free yourself about these worries. You guys are very beautiful. It's time to take back control of your life. You are in control about your life. So, whatever worries you, let it go. Okay? And again, hindi ito makakasunod sa lahat.
This message is meant to find or meant for this person na feeling stuck, worried, feeling aloof, alone. Freed yourself again. Kaya nga siguro nakikwento ka ng person ninyo kasi hindi nyo sinishare itong mga worries ninyo sa person ninyo. Meron naman talaga dapat sa relationship, no? Dapat give and take eh. Hindi, it doesn't have to be relationship. Sa person na close sa inyo, malapit sa inyo, or trusted. Freed yourself about this worries, whatever it is. Sa finances, relationship, trabaho, pamilya. Kasi meron kasi ito na stuck ka eh. Sinasarili mo yung mga problema mo, yung mga worries mo. So, be in control about the situation or yourself. Alright? Focus on loving yourself. Kasi the more na fina-focus niyo itong sarili ninyo, nagpapaganda, do some home remedies, that's how more vibrant, no? Mas na kaantig-antig or pagbabago, changes. Kasi dapat baguhin nyo na itong mga habit ninyo eh. Itong pagkukulong or siguro pag si self-remedy na lang din, it's okay kasi meron naman ito ng titipid, ano. But then again, whatever circumstances o mga pangyayari or challenges, it's okay to open up yourself or i-share ang inyong worries sa inyong partner. I-share ang inyong worries sa inyong bestie. Whatever it is, freed yourself. You guys are very beautiful. Inside and out. Let go that insecurities. Kasi, ang dami nag-a-admire sa inyong mga kapatid. You guys are very admirable. It's just all stuck in your mind. Na-stuck kayo or stranded kayo sa mga isipan ninyo. Negative energy. Release. You guys are very beautiful inside at marami kayong mga admirer. You guys are ageless. You guys are very admirable. Alright? So, hanggang dito na lang mga kapatid. Sana nakaresonate kayo sa reading na ito and nag-enjoy sana nag-enjoy kayo, no? And again, I love you guys and please leave your comment below. Nakakatuwa po na mabasa yung mga reading na o yung mga comment ninyo doon. And pasensya na mga kapatid kung hindi man ako nakapag-respond to any of your messages or comment. Again, I love you guys and I hope you understand na busy din ako. Marami din ganap sa this time, lalo-lalo na maraming malapit na ang Pasko. And I love you guys and I always miss you. Namimiss ko kayo palagi. And mag-ingat-ingat po kayo. Enjoy your day. Enjoy celebrating your Christmas. And enjoy celebrating the whole time of holiday with the family and friends. At mag-ingat po kayo palagi. At lalong-lalo na sa inuman. Baka kayo ito may mga sekreto na hindi dapat may bunyag. Dapat i-secure nyo itong sarili ninyo na kaya ninyong kontrolin ang inyong sarili, especially during any occasion o sa pag-iinom. Kasi meron itong, you could be the one na makwento itong mga sekreto na hindi dapat maibunyag. So be careful during this time or whenever you drink, lalo-lalo na't hindi nyo alam kung paano i-control ang inyong sarili pagka nakainom. Alright? At mag-ingat po kayo palagi. I love you guys and